Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Ekonomiya sa Sugbo na paglantawan sa mga negosyante nga makabawi karong tuig 2024. Pagpamaligya og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice ngadto sa mga kabos, gipahunong una sa Kapitolyo. Mga responsable og gitumbok nga mastermind sa pagpanuli sa Oro Sugbo gipaubos na sa inquest proceedings. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, grupo sa mga negosyante na panglantawan nga makabawi ang ekonomiya sa Sugbo karong tuig 2024. Nahiaguman mismo sa mga patigayon ang taas nga inflation rate ug uban pang mga suliran. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga dili maayo ang nimong dagan sa ekonomiya ning tuig 2023 sa Sugbo. Natagamtaman sa mga negosyo ang epekto sa taas og nagkahinay nga inflation rate sa nasod. Gani ni sangpot kini sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, ingon man mga serbisyo diha sa merkado. Apan nakita ni CCCI President Charles Kenneth Ko nga makabawi ang negosyo sa pagsulod sa tuig 2024. Mahitabo kana kung mukunhod ang inflation rate ug uban pa. Looking at lower inflation rates and then also lower interest rates, so we're quite hopeful that these two, and even the government is also forecasting a bit higher growth also for next year. Puntahan ang maong pangagpas sa report gikan sa Fitch Solutions, diin daw mang musaka ngadto sa 6.2% ang growth domestic product kun GDP sa nasod sunod tuig. Maong kiniusab ang napaglantawan sa kagamhanan sa nasod pinagi sila mga hingtungdang ahensya. Sa laing bahin, giatagan na og pag-ila sa Cebu Chamber of Commerce and Industry ang mga entrepreneurs nga dunay maayong kontribusyon sa natad sa pagpatigayon. Naglangkob ang mga awardees sa mga gagmayng magpapatigayon, mga kumpanyang adunay pagpakabana sa katilingban, mga entrepreneurs nga nahimong kampiyon sa ilang natad ug uban pa. Gipanghinaot sa Chamber of Commerce nga kakuhaan og inspirasyon ang mga nakadaog ngadto sa ubang buot nga magbaton og kaugalingong negosyo. Our Grand Chamber has been envisioned by our past president during the time of Attorney Montuerto to honor award the business leaders who've done an exemplary work in putting up their businesses. Navarro, CCTN News. Nipirma dayon og kontrata silang Gobernador Gwendolyn Garcia ug kadagkuan sa Metropolitan Cebu Water District alang sa pagpalit og igong supply sa tubig. Ubos sa kasabutan, paliton sa Kapitolyo ang bulk water supply gikan sa Cebu Manila Water Development ug ibaligya ngadto sa MCWD sa presyo nga 24 pesos per cubic meter. Kini aron mapadayon ang paghatag og igong supply sa tubig sa Cebu Tri-Cities ingon man sa lungsod sa Compostela, Liloan ug Consolacion. Nahukman sa CMWD nga tangtangon ang ilang kontrata sa MCWD alang sa pagsupply og hangtod 35 million liters nga tubig matag adlaw sa Metro Cebu. Gipasalamatan usab sa MCWD ang Kapitolyo sa pagpatuman sa rule of law ngadto sa kasamtangang Board of Directors. Ang maong kasamtangang kontrata mulungtad hangtod Enero 31 sunod tuig. Gitunol na ngadto sa Lapu-Lapu City Government ang bag-ong 42 meters nga causeway sa Asangil Port. Kuna
Dako ang pasalamat sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways tungod sa pagtuman sa pagtrabaho niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gidawat mismo sa mga opisyal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang bag-ong na-repair nga causeway sa Angasil Port sa Barangay Mactan. Anaas sa 42 meters ang gitason sa maong agianan sa pantalan, din gigahinan kini sa kagamhanan og 15 milyones ka pesos. Gipunduan namang proyekto pinagi sa buhatan ni Lone District Representative Cindy King Chan. Dako usab ang pasalamat niya sa Department of Public Works and Highways 6th Engineering District sa pagpatrabaho ug pagtuman sa maong proyekto. So ato ginigit ang kabutan na mapuluhan ug salamat kay ko na sa atong kalandong speaker o kalandong presidente BBM na na-approve o na implement ang atong project through our DPWH District 6 office, no? Unya ang atong leader kay si Engineer Daisy Toledo. Nagkoy ni Chan nga dako og tabang ang pagpaayo sa causeway aron matabangan ang turismo ug panginabuhian ilabi na sa Barangay Mactan. Gipanghinaut ni Mayor Junard Ahong Chan nga magmalungtaron ang naayo na nga agianan ug dili na unta kini maguba. Naguba ang maong causeway human giigo sa bagyong Odette ang Sugbo halos 2 ka tuig na ang nakalabay. Maong nakita ni Mayor Chan nga dako og gikatabang ang maong pantalan alang sa paghatod og kuha sa mga pasahero ug ubang serbisyo. Una na nagmalampuson, no? Nagmadali. Sa ako nag-ingon 1 month ahead ang paghuman ni ining causeway, diin kining causeway nga atong nakita karon unsa siya kalapad ikumparar kaniadto. Unsa siya kataas ikumparar kaniadto. 40 meters siya ang longer, no? Nga kataas gikan sa unang karaan nato nga causeway. Gian Navarro, CCTN News. Kagamhanan sa lungsod sa Cordova nang hatag og ayuda ngadto sa kapin 2,000 ka mga senior citizens. Moabot sa 6.7 million pesos ang gihatag sa LGU isip local social pension. Ang kasayuran ni hatod pagbalik ni Gian Navarro. Gisugda na sa kagamhanan sa lungsod sa Cordova ang pagpanghatag og ayuda ngadto sa libuan nila mga senior citizens. Makadawat ang mga idaran og tag 3,000 pesos matag usa ubos sa ilang local social pension. Gipanguluan mismo ni Mayor Cesar Didoy Suan ang pagpangapudapud sa financial assistance kuyog ang ubang local officials. Karong adlaw, 12 ka mga barangay ang gibisitahan sa LGU alang sa local social pension payout. Gani adunay tagsa-tagsa ka mga schedule ang matag barangay alang sa mas hapsay nga pagpanghatag sa ayuda. Mabot sa 6.7 million pesos ang pundong gigahin sa LGU Cordova aron matagan og ayuda ang kapin 2,000 ka mga senior citizens. Apan paninguhaon nilang Mayor Suwan og sa konseho nga madugangan pa ang pinansyal nga ayudang ihatag sa mga edaran. May tabo ka na pinagi sa pagbaton og dugang kinitaan gikan sa mga ecotourism sites ug ubang negosyo nga nilambo sa ilang lungsod. So kay amo man ang bisaan, ako man bisaan, kinahanglan nga inyo yung paninglon. So kay bawa ko nga wala akong nagyaw-yaw o dili, inyong ipaningil ang amo ang mga saan. Gian Navarro, CCTN News. Propose nga traffic scheme sa intersection sa Dan A.S. Fortuna o Hernan Cortez gipatuma na sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi. Subay kini sa nagsigabot nga Pasko og pag-operate na sa dakong mall diha sa may A.S. Fortuna. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipatuma na sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team ang bagong traffic scheme sa intersection sa Dan A.S. Fortuna Street ug Hernan Cortez Street. Kini gikumpirma ni Hil Rituya ang pangu sa Legal Division sa team. Sa mga sakyanan gikan sa panagdait paingon Cebu City, mamahimong muliko sa tuo sa EV Espina Street dayon liko sa Walas sa A.S. Fortuna. Ang gikan sa MC Briones Street paingon Cebu City, diretso lang sa A.S. Fortuna. Kung padung sa Kabangkalan, ang mga sakyanan
sa pagliko sa tuo sa H. Cortez Street. Samtang kung gikan sa Kabangkalan, ang mga sakyanan mamahimong muliko sa tuo sa AS Fortuna paingon Cebu City o diretso sa H. Cortez padung panagdait. Gikan sa Cebu City, ang mga sakyanan mamahimong mudiretso sa AS Fortuna paingon sa MC Briones o muliko sa tuo sa H. Cortez Street paingon sa panagdait. O kung gikan sa panagdait, mamahimong mudiretso sa H. Cortez paingon sa Kabangkalan o muliko sa tuo sa AS Fortuna paingon sa MC Briones Street. Ang dry run sa bagong traffic scheme gipahigayon ni aging simana. Kini gipatuman subay sa nagsingabot nga Pasko og pag-operate unya sa dakong mall sa may AS Fortuna Street. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, pagpamaligya og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice sa mga kabus, gipahunong una sa Kapitolyo. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, pagpamaligya og tag 20 pesos patag kilo nga NFA rice sa mga kabus nga dinhi sa Sugbo, gipahunong una sa Kapitolyo. Wa magkasumpake kung wa nagkatukma ang listahan sa mga indigent sa mga Cebuanos tali sa DSWD o mga social welfare offices sa kalungsuran. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahukman ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga ihunong una ang pagpamaligya og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice sa matag kabus nga Sugboanon. Human gilusad, nadiskubrihan nilang Garcia nga nakasumpaki ang ihap sa mga labing kabus nga mga Sugboanon kinsang tugutang makapalit sa baratong bugas. Sa listahan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, anaa sa 199,000 ang mga indigent Cebuanos ubos sa listahanan. Apan ang nasumiter gikan sa City o Municipal Social Welfare Offices, anaa sa 303,000 ka mga kabus ang nalista. I will not mention which LGU, pero dunay usa ka LGU ang gi-identify sa DSWD 6,000. Ang lista ni abot na mo dire 9,000. That's arguable tingali, pero I am bound by the National Household Targeting System for Poverty Reaction. Ganit napantayan sa news team nga human gilusad ang Sugbo Merkadong Barato sa Takbayan sa Talisay, daghan ang nanginteres sa pagpalit og NFA rice. Sa sobrang kamaya og pagka-overwhelm, wala sila masayod nga kinahanglan dayang ma-identify sila una sa City Social Welfare nga sila mga labing kabus. Saan ang pagpalit ng pangutana? Magkaabil baka miyan ng tag 20 kilo. Kapil mo sa lista sa NSWDO para malaki po isip mga indigent, mga kabus. Wala man may makapalista dito. Pusta karon sa pagsukit-sukit ang listahan kung kinsa ang labing kabus nga hayan kwalipikado makapalit og barato nga NFA rice. Wala mo tanay kaso. Kung daghan tag supply, okay ra yun na. Pero limitado kaayo ang supply karon sa NFA kay naghuwat ra sa ani sa Luzon, ani diri sa Region 6. Mao nga gani well, we are comparing now actual list of DSWD o ang lista nga gisumiter. Limpyuhon sa namo. O musunod ta sa lista sa DSWD. Sa yung mahuman ka na, laumang mapadayon ang pagbaligya og baratong NFA rice sunod simana. Mapahimusan lang hinuon kini, depende sa availability sa mga stock sa mga bugas nga una nang nahatag ngadto sa matag LGU. Gikatakta usab silang mo-issue og bag-ong QR-coded cards ngadto sa mga indigent Cebuanos nga apil sa mga makapalit og barato nga NFA rice. Gian Navarro, CCTN News. Presidente Bongbong Marcos dili mo dayon sa iyang pagtambong sa COP28 sa Dubai ugmang adlaw. Hatagan niya og dakong pagtagad ang giingong pag-hostage sa 17 ka mga Pilipinong tripulante sa Red Sea. Ang kasayuran nihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gipahibaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili siya modayon sa pagbiyahe sa Dubai sa United Emirates karong Disyembre 1.
Tungod nini gitahasan niya si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa pagtambong sa COP28 isip representante sa Pilipinas. Mas hatagan og dagong pagdagad sa presidente ang nahitabong pag-hostage sa 17 ka mga Pilipinong tripulante dito sa Red Sea. Matod niya nga makig-alayon siya sa mga kadagkuan ilabi na sa Tehran, Iran aron matabangan ang ilang mga seafarers. Apan wala una mihatag og dugang pagdetalye si Interior Secretary Benhur Abalos bahin sa kahimtang sa gipang hostage nga mga tripulante. Gibutyag sa Department of Migrant Workers kon DMW nga nakigalayon ang kagamhanan sa mga foreign government aron buhion ang 17 ka mga tripulante. Ang maong mga Filipino seafarers gi-hostage sa Yemeni rebel group nga Houthi. Gikatakdaon tang mubiya si Marcos Jr. karong adlaw paingon sa Dubai apan nahukman na lang ang paghatag og substitute human masayod sa sitwasyon sa mga seafarers. Gian Navarro, CCTN News. Uban nga mga kandidato sa nakalabay nga barangay ug sangguniang kabataan election dinhi sa Region 7 gihatagan og tagal aron makaduso sa ilang susi. Matod ni Comelec 7 nga labaw pa sa katunga ang nakahatag na sud sa nakalabay nga 30 ka adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mioy. Menos pa lang ang nisumiter sa ilang Statement of Contributions and Expenses Consoses sa Central Visayas. Kini mo'y gibutyag ni Comelec 7 Regional Director Attorney Leonel Marco Castellano nga naa pa lang sa 52.86% o sobra sa katunga nga nagduso sa ilang sose gikan sa pagsugod sa pagpanawat ni inihuman sa Election Day. Gani gatagan lang og 30 ka adlaw ang kandidato nga mohatog sa ilang sose ngadto sa Comelec isip usa nga requirements alang sa tanan na ilabi na gyud sa mga winning candidates. Base sa datos sa Comelec 7, nag-una nga nakakumply sa pagsumiter sa ilang sose, mao ang Negros Oriental, gisundan kini sa Bohol ug Siquijor. Nakita ni Castellano nga dunay uban nga mga kandidato nga wala pa makaluso sa ilang sose, tungod kay naglisod og himo samtang ang uban naghuna-huna nga dili na mulansar sa sunod nga eleksyon. Apan gipasabot ni Castellano, usa kini nga rason nga ma-disqualified o di makalingkod ang usa kandidato kung mapakyas kapag hatag sa ilang sose ngadto sa Comelec. Subay nini gihuwag niya ang mga kandidato nga mosumiter na sa ilang mga sose sa mga Comelec field offices. Samtang gibutyag sab ni Castellano nga walay extension ang pag-file sa sose, gawas lang sa nakaluso na niini apan adunay kuwa nga dokumento diin giatagan lang og 2 ka adlaw nga tagal sa Comelec. Sherisa Mioy, CCTN News. Magpadayon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun NTF-ELCAC bisan sa panawagan nga wag tango na lang kini. Mao kini ang nahimong tubag ni National Security Advisor Eduardo Anyo, kinsang Vice Chairperson sa maong task force. Matod niya nga dili gayud tumanon ang panawagan sa National Democratic Front of the Philippines ang pagwagtang sa NTF-ELCAC. Kinibisan pa man sa umaabot nga pagbalik sa peace talk negotiations tali sa gobyerno ug mga rebeldeng grupo. Daan ang nagkasinabot ang kagamhanan sa nasod ug ang NDFP nga padayunon ang panagsabot alang sa malungtarong kalinaw sa nasod. Mandawi City Local School Board ni pahigayon sa ilang off-site meeting kini aron personal nila nga mapaminaw ang mga problema sa matag tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa Kanduman Elementary School, gipahigayon sa local school board sa syudad sa Mandawi ang ilang meeting kaganinang buntag. Off-site na o sa mga tunghaan na gipahigayon sa school board ang ilang meeting. Tinguha nga personal nga mapaminaw ang mga problema o kabalaka sa matag tunghaan. Kaniadto ang ilang mga kabalaka. Ipaagi pa ngadto sa DepEd personnel nga nagrepresent sa DepEd sa meeting sa school board o baka mag-send ang mga tunghaan og suwat ngadto kang Mayor Jonas Cortez. This is very advantageous kay at least ang information bitaw na recorded siya sa local school board. At least mga anang mga letters usahay dili nato makuha pero kaning mga kaning offsite nga ang mga issues concerns straight from the mouth gid mga recorded siya sa tuang meeting. Ang pondo sa pagtubag sa mga problema sa tunghaan gikuha gikan sa Special Education Fund. Sa tanan na gyud ang ato ang school board meeting
ato na ginanggi siguro nga adto na gyud mismo sa nagkalain-laing mga eskwelahan sa dakbayan sa Mandawi para lagi makita nato ning mga issues and concerns kay at least ato mga stakeholders bitaw, ato mga teachers and then principals from the different districts mapadungog bitaw nila sa local school board chairman and its members as to how can we help them. Ang local school board nagpahigayon sa ilang meeting matag uwahing simana sa buwan. Ang schedule o pagsunod-sunod sa mga tunghaan gitunga sa matag district. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, mga responsable gitumbok nga mastermind sa pagpanuli sa Oro Sugbo gipaubos sa inquest proceedings. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Balik sa atong mga balita, gipaubos na sa inquest proceeding at ubangan sa Piskaliya ang utok og mga responsable sa pagpanuli sa Oro Sugbo Pawn Shop diin kapulisan masaligon nga lig-on ang ilang ebidensya ug mapasaka gyud ang kaso ngadto sa korte. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipaubos na sa inquest proceedings ang mga responsable sa pagtuli sa Oro Sugbo Pawn Shop and Jewelry Store sa Dalan Kulon sa Dakbayan Sugbo niadtong Sabado sa buntag silang Dan Hiverola Flores, Jordan Bacchiano ug ang gitudlo nga mastermind sa krimen nga si Jigger Hiverola. Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa Police Regional Office 7 Mihulagway, nga ligo ng ilang ebidensya nga nagtumbok sa mga suspitsado nga mao gyud ang naghimo sa pagpanulis. Usa na nini ang pag-angkon nilang Flores ug Bacchiano nga si Jigger Hiverola ang naghatag ni nagkamanduan pagtago sa getaway vehicle paingon sa bukid sa Argao apan na na-intercept sila sa gilusag na checkpoint sa lungsod sa Sibunga niadtong Lunes kadlawon. We are confident that Cebu City Police Office is able to generate or establish the required quantum of proof para ma-forward ang kaso. No? Kini maning prima facie evidence o reasonable moraog naa siya reasonable dili kining ma-convict siya no naa siya so I believe Cebu City Police Office obtained extrajudicial confessions, also naasay mga pieces of evidence nga nakuha, and some of the suspects actually during the operations naay nakuha nilang firearms and explosives. Sabot na sa unom ka mga personalidad ang nadakpan sa kapulisan sa Central Visayas nga pulos gitumbok nga apil sa natamong pagpanuli sa pawn shop. Si General Abirin sigon ni Pilare nalipay sa daling pagkasikop sa mga suspitsado sang litya mismo ang ni-supervise sa region-wide Oplan Dragnet Operation. Nagtuang kapulisan nga napa sa Sugbo ang pabiling panggawas nun nga mga suspitsado nga mahinungdan nga wala muhunong ang mga operatiba sa nang pagpangita o pagpaniid sa mga exit points sa Central Visayas. And right now, the regional director is satisfied and he commends Cebu City Police Office for the fast and swift arrest of the perpetrators. Usab si acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa daling nga aksyon nga gihimo nini ug nadakpan dayon ang pipila ka mga suspitsado apil na ang mastermind. Mibisita ang acting mayor sa Cebu City Police Office ug nakisayod sa dagan sa investigasyon ug natagbaw siya sa pagpasabot sa mga investigador nga mapasakag gyud ang kaso sa korte. Mobitaw nagpakita gyud dire karong buntaga. Kay first of all I want to congratulate and commend them for a job well done. After the heist that was over the weekend, paspas kay sila nakadakop sa mga suspects. And then we are just now awaiting further investigation kay na may mga involved ani nga mastermind o niya ang katong nagplano ani. So we're awaiting investigations, and once that the perpetrators are ang kaso nila ma-file na yun sa korte, that's the only time makaingon nga solve na ang kaso. Sa mga dakong krimen nga nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo, kumpiyansa paghihapon ang Vice Mayor ngadto sa kapulisan ilabi na kang Police Colonel Ireneo Dalugdug
nga mopadagan sa kahapsay og kalinaw sa syudad sa Sugbo ug taas pa kayo ang iyang pagsalig. Napa yun. 100%, 110% ang atong pagsalig nila. Hingpit na nga gi-turnover sa kagamanan sa depensa sa Sugbo ang 56 ka mga basic assault rifles ug 4 ka sniper rifles ngadto sa CCPO. Human nga nakumpleto na ang mga papeles nga giproseso sa melweng katuigan. Ang administrasyon ni kanhi Cebu City Mayor Edgardo Labella ang mipalit sa bawog mga tag-as ka kalibre sa armas apan tungod sa kadaghang papel nga iproseso karon pa kini hingpit nga natapos. Mato ni Garcia nga nagpamatuod kini sa padayon nga suporta sa Cebu City Hall ngadto sa kapulisan aron nga mahimong kumpleto na sa kagamitan ng Cebu City Police Office. Arnold Bustamante, CCTV. Gironda sa Mambaling Police Station ang balay sa kanhi sakop sa kapulisan sa sitio Ibabaw, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Giila ang subject nga si Venancio Abella, retiradong pulis ug kanhi sakop sa Theft and Robbery Section sa Cebu City Police Office. Pinasikat sa search warrant ang maong operasyon ug miresulta sa pagsakmit sa duha ka mga armas de fuego, lakip na ang mga bala niini. Gisubay karon sa kapulisan kung aduna bay kalambigitan ang kanhi pulis sa nahitabong tulis sa Oro Sugbo Pawn Shop. Moabot sa dulaan 7 milyones ka pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit sa kapulisan atol sa bypass operation kaganinang kadlawon diya sa barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Giila ang dinakpan nga si Hazel Barrera. 28 anyos ang panuigon og nalakip kini sa drug watch list sa kapulisan. Na-recover sa otoridad ang 19 ka mga dagkong putos nga gituoang shabu nga mukatidad og 6.8 milyones ka pesos. Gisusi sa PNP kung asa makuhaan og supply sa illegal nga drugas ang maong babae nga dinakpan. Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nagsaulog sa ika-160 nga adlaw na tawhan ni Andres Bonifacio sa Plaza Independencia. Gitambungan kini sa mga kawani sa Cebu City Hall ug mga bisita sa nagkalain-laing sektor. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Gisaulog sa Cebu City Government ang ika-160 ka tuig nga natawan ni Gata Andres Bonifacio diha sa Plaza Independencia pinaagi sa pag-ila sa pagkabayaninhon nga buhat nini panahon sa revolusyon. Matod ni Cebu City on Leave Mayor Michael Rama sa iyang mensahe nga ang pagkabayaninhon dili lang sa pagpakamatay alang sa nasod kundi ang pagserbisyo niini sa paghatag og respeto sa nasod. Base sa tema sa ika-160 nga adlaw natawan ni Bonifacio nga dunay tema nga katungkulan na pananagutan tungo sa kaunlaran ng bayan. Iyang gipasalamatan ang kapulisan, kasunduluhan ug mga force multiplier sa sakripisyo ug serbisyo. So, palihog lang. Little things you do is heroism. And continue to do it. And make it a way of life. Dinala ko enumerate. Daghang kaina. You know, and it must always emanate from your residence. Samtang sa mensahe sab ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, gidasig niya ang publiko nga himuon nga inspirasyon si Bonifacio sa iyang pagkamahiubsanon padayon nga pagpalambo sa kaugalingon ug kasing-kasing nga panerbisyo sa katawhan. Giulagoy niya nga ang pagkabayani mao ang pagsakripisyo sa kaugalingon alang sa paghatag og kaayuhan sa kaugmaon sa kadaghanan. That the hero may not all the time be somebody who will die for us, but a hero is also someone who makes our lives better and easier, sacrificing his own life, his own limb, and his own person, just so that others may have a better life. And I would like to make special mention to the Philippine National Police, headed by Colonel Dalugdog. Let's give him a big round of applause. Together with all our Philippine National Police from the Cebu City Police Office, for solving a very brazen act of criminality that happened a few days ago while I was also away. Also, Mayor Mike was away. But in such a short span of time, they were able to do what was mandated unto them, and they were able
Gipasigarbo sa niya ang pagmalampuson sa Cebu City Police Office sa pagsulbad dayon sa dali nga panahon sa natabong pagpanuli sa kulon niadtong Sabado sa buntag. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 at tangi ang lamdag ni Tatay Dodong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Ako si Dennis Tabar. Sa atong Christmas countdown, 25 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Gugma ang angay na kong paambi sa iksuntang kubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na, ang tulang kita sa pag-awi. Huwag sa kamana sa pagkikay, sa puso atong ipalalo. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. The Gospel according to Matthew 4:18 to 22. Brothers and sisters, there are two ways of following Jesus. First is to be an apostle. Second is to be a disciple. An apostle is the one being sent to bring the teaching of Jesus to others, while a disciple is a student. A dedicated person who is willing to follow the said teachings, while the apostolic age ended sometimes around 100 AD with the death of John the Evangelist. Many disciples continue the mission of proclaiming the good news around the world until today. The gospel reading above indicates that the first apostles literally left their boats and their father and immediately followed Jesus. At that time, Jesus was not very popular yet, and there was no indication that he was a king, or rather, the king. Yet, there was power in the words of Jesus when he said, "Follow me." The first apostles just gave their full trust in the man. Gamhanan ang pulong sa Ginoo. Ang makadungog nini mo sab gayud ang kinabuhi. Busa may nungdanon ang pagpaminaw gayud siyang pulong. To leave everything at first call to follow Jesus might seem to be very tough, tough act to do in today's atmosphere. Yet, we hear stories of saints and will-be saints, kadto mga santos o umabot mga santos who really give up attractive and lucrative corporate jobs or family business in order to become priest or pastor or full-time lay minister of the Lord. For most of us who think we have no call to become full-time workers in the Lord's vineyard, there is still that calling to follow Him full-time.
That means whether we have family or not, we need to be disciples 24 hours a day. If we truly believe that Jesus is our King, then we ought to follow or obey. Yes, obey Him whether we are at works or at play. And even when we are asleep, indeed, discipleship is full-time. Moreover, we need to give our full trust in Jesus, whom we are following. There should be no second thoughts and no turning back. As soon as we accept Him as the King of Kings and the Lord of Lords, whether we are called to be apostles or disciples, we are all called to be fisher of men. And we can all start doing that mission with our own family and co-workers. Kadang sa imong palibot lang, may munahon. Jesus sacrificed His whole life to save us in all our sin. He is always there and ready to lend His helping hands. No matter what it is, even though sometimes we become unfair to Him. In the Gospel, there are 4 men who receive a blessing from Jesus, where Jesus saw the eagerness and the determination. Alang ni mga tawanan may nung danon ang pagpangisda, aron lang sila makakaon o mabuhi. But they follow Jesus without any hesitation. Why? Because for them, they trust all the words and works of Jesus. In real life, we must open ourselves and become Jesus in our life, because we have to welcome Him. All the things are possible if we trust in Him. Jesus always give a lot of blessing for the people who truly believe in His works, obey Him, and have a strong faith to Him. Okay, kaigsunan, if we follow the footsteps of Jesus, we will find the real essence of life. Makita dyan na to kung unsa dyan kami mong danon ang kinabuhi, kung mukuyo kita kaniya. Ato ibutang itong kauligon sa presensya sa Ginoo. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, yes, no matter what, bisag unsa katako sa bawod, bisag unsa kakusog sa linog, ug sa bagyo, nobody can change us. Musungsung gayud mi niya na, Lord, because we want to follow your footsteps. We want to be your effective instrument. Yes, we commit to you, Lord, that we will bring back more souls to you, Lord. Use us fully, Lord, with open hands, with open arms. We welcome you to our life. Come to the deepest part in us, Lord, and help us to be your effective instrument. All of this, Father God, we ask through your Son, Jesus, who lives and reigns with you in Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Sa samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagkasalamat mga kaigsunan sa pag-uban ka na ko. Kung kita na sabta. Shalom.